Ang lalaki, kahit isang trilyonaryo na CEO, ay nagpapanggap pa ring mahirap sa kumpanya. Ayaw niyang tumira sa villa na nagkakahalaga ng 8 bilyon, at piniling umasa sa flash married na asawa. Ginawa ito ng CEO, para makahanap ng asawang hindi mukhang pera. 2 araw ang nakaraan, isinama ng CEO ang 2 cute na anak sa blind date, at binilin sa 2 bata, na huwag ipaalam ang tunay niyang pagkatao. Sumunod naman ang mga bata sa utos ng CEO, dahil ayaw nilang magkaroon ng estrangherang madrasta. Kaya't sinamahan ng CEO ang mga anak, at sumakay sa isang lumang kotse na nagkakahalaga lang ng 3,500. Nagsimula ang kanyang ika-79 na blind date. Ilang sandali pa, dumating ang CEO at 2 bata sa isang restaurant. Hindi inaasahan, pagtingin pa lang ng mga bata sa babae, agad silang sumigaw ng mama, at niyakap pa nila ang babae. Naguluhan ng babae pero umupo muna siya. Tinanong niya ang mga bata kung bakit siya tinawag na mama. Dahil, ikaw ang tunay naming mama. Ako at ang kapatid kong babae. Madalas kang makita sa panaginip. Nakikita kami, ako at kuya, kapag nanaginip. Lagi naming napapanaginipan si mama. Nasa isang napakaputing ospital ka. Ako si Jang Dakiang. Kahit hindi ako gwapo, at mahirap pa ang pamilya namin. Walang bahay, at may isang lumang kotse lang. Pero mataas pa rin ang standard ko sa babae. Dapat maganda, at dapat maging mabait. Marunong makisama sa mga bisita, at mahusay sa kusina. Itong lalaking ito, pangit na nga. Ang taas pa ng pangarap. Mommy, huwag mong husgahan si daddy. Hindi man siya gwapo, pero napakabait niya. Mahal na mahal niya ang asawa niya. Kapag pinakasalan mo siya, kung anong sabihin mo, yun lang ang susundin niya. Hindi siya maglalakas loob tumutol. Jiang Xiaoxiao, di ba napag-usapan natin na magpanggap tayong mahirap at pangit para paalisin siya? Bakit ka kumampibigla? Kasi hindi mo naman sinabi na si mommy pala ang gusto mong pakasalan. Mommy, si daddy ko, marami siyang magagandang katangian, at ang pinakamalaking kagandahan niya, ano naman yun? Mayroon siyang 2 super duper cute na mga anak. Pag pinakasalan mo si daddy, magkakaroon ka ng 2 super duper, super cute at makulit na anak. Jiang Xiaoxiao, huwag kang maniwala sa kanya. Ako ay mahirap at pangit. Kapag pinakasalan mo ako, maghahirap pa buong buhay mo. Sige, magpakasal na tayo. Oo, kasal. Gusto ko ng mga bata, kaya, magpakasal na tayo. Dala na natin ang household register. Hindi ko inakala na ako, si Hua Sheng, ay ikakasal ng ganun lang. Sa isang taong nakilala ko lang minsan. Ano ngayon? Nagsisisi ka ba? Kung nagsisisi ka, pwede tayong mag-divorce ngayon. Ayoko. Kalma lang. Kahit sino pa ang mapangasawa, pareho lang din. Ang pinaka-importanting bagay ngayon ay hanapin ang bata, mommy. Actually, si daddy. Anong sabi natin noon sa'yo? Sabi mo, magpanggap ka na pangit at mahirap, para umatras si mami. Pero ngayon, nagpakasal ka na kay mami. Bakit kailangan mo pa rin itago sa kanya? Sinong nagsabing pag kinasal ka na, hindi ka na pwedeng magtago? Kahit kasal na, pwede pa rin maghiwalay. Hindi ko hahayaang mag-divorce kayo ni mami. Nakalimutan niyo na ba, nang bumagsak ang pamilya Jiang noon, wala man lang tulong na galing sa pamilya Hua. Baka may binabalak sila. Kapag may panganib, kanya-kanya na. Ang pagtulong ng mami ay kusang loob. Kung hindi siya tumulong, normal lang. Xiao. Zuan, anong nangyari sa'yo? May nangapi ba sa'yo? Sabihin mo kay daddy. Si daddy ang magtatanggol sa'yo. Daddy, ayokong maghiwalay kayo ni mommy. Sige, hindi kami maghihiwalay. Hindi ako makikipag-divorce sa mommy mo. Gusto ko sanang gumawa tayo ng isang gentleman's agreement. Anong klaseng kasunduan? Ganito, ang tungkol sa pagpepeke ni daddy na mahirap at pangit, hindi dapat malaman ni mommy. Kapag pumayag kayo, hindi ko siya hihiwalayan. Ang salita ng isang shenshi ay hindi maaaring bawiin kahit ng 4 na kabayo. Sino bang babae ang tatanggap ng asawang matanda at pangit? Ngayong araw, ituturo ko sa inyo ni daddy ang isang leksyon na ang luya, habang tumatagal, lalong umanghang. Ano ang pinag-uusapan ninyo dyan? Wala naman. Oo nga pala. Kasama ko ang mga bata. Tumira ka muna sa bahay ko ngayong gabi. Sa bahay ko? Oo nga. Wala akong trabaho. Hindi ko kayang magrenta ng bahay. Kung hindi sa iyo, saan pa ako titira? Pwede naman. Pero kailangan mong magbayad ng kalahati ng upa. Mag-asawa naman tayo, ba't kailangan pa yan? Kahit magkapatid, malinaw ang usapan sa pera. Lalo na tayong mag-asawa lang sa kalagitnaan ng buhay. Wala akong pakialam, wala akong pera.
Ikaw. Ako at ang kapatid kong babae. Walang matutuluyan ngayong gabi. Mapipilitan kaming matulog sa lansangan. Ay nako, sige na nga. Huwag ka nang umiyak. Sige na. Huwag na umiyak. Ngayong gabi, dito na lang kayo matulog sa bahay ko. Ang babae na ito, pumayag pa talaga. Ito ang inuupahan kong bahay. Medyo maliit nga, pero sapat na para sa ating apat. Jang Datiyang, gumawa ka ng resume mamaya. Tutulungan kitang magtanong kung saan pa may hiring. Pag nakahanap ka ng trabaho, agad kang pumasok sa trabaho. Ako, magtrabaho. Oo, syempre, mahal na ang pagpapalaki ng bata ngayon. 2 bata pa, abot 10 hanggang 15,000. Kung hindi ka magtatrabaho, ako lang. Paano ko sila mapag-aaral? Gusto mo pa silang pag-aralin? Pero, hindi mo naman sila sariling anak, pero kasal na tayo. Sila ang aking sariling mga anak. Xiao, Zuan, pumunta kayo manood ng TV. Gagawa ko ng masarap na pagkain para sa inyo. Mami, tutulungan kita. Ako rin. Sige, tara na. Dalawang itlog lang ang sapat. Kain na tayo. Mami, kumain ka ng buto-buto. May laman ng buto-buto. Kapag kinain mo, tataba ka. Mami, uminom ka ng sabaw. Ang bait talaga ng mga bata. Sayang lang. Hindi sila ang tunay kong mga anak. Mami, anong nangyari sa'yo? Bakit bigla kang nalungkot? Hindi malungkot si Mami. Kain din kayo. Xiao, Zuan. May nakalimutan ba kayo? Daddy, tinutukoy mo ba ang pagkuha ng pagkain? Pwede ka namang kumuha ng sarili mong pagkain. Tama. Huwag kang magkamali ng isip, dahil binigyan mo ako ng pagkain. Kaya bainalikan din kita. Hindi ko inakala. Ang yabang mo pala. Syempre. Tama nga pala. Matagal ko na. Gusto sanang itanong ito sa'yo. Pero hindi ko alam kung dapat ko bang itanong. Tanungin mo na. Ang pangit ko na. Ang hirap ko pa. May 2 anak pa ako. Bakit mo ako pinakasalan? Kahit sino pa ang pakasalan, pareho lang naman, magsasama para mabuhay. Para sa akin, basta maayos ang tao, wala na akong ibang pake. Sa tingin mo, kumusta naman ako? Ikaw? Ayos naman, medyo tamad at mata ko lang. Hello, sino to? Ako ito. Ginawa ko na ang sinabi mo. Pinakasalan ko na si Zhang Liu. Ngayon siguro, panahon mo nang sabihin sa akin nasaan ang bata. Si Wang Yushan. Alam mo naman siguro ang ugali ko.
Bakit ka nagmamadali? Maghintay ka lang ng ilang araw pa. Sasabihin ko rin sa'yo kung nasaan sila. Ikaw lang ba mag-isa dito sa bahay? Bakit may damit pang bata? Dati kasi, inihanda ko yan para kina Pingping at Anan. Sayang at hindi na magagamit. Pasensya na, naungkat ko pa ang sakit mo. Ayos lang, doon ka na lang matulog kasama ang mga bata. Ako na lang sa kabilang kwarto. Mami, pwede ba kaming matulog kasama mo ni Kuya? Gusto naming katabi ka. Zuan. Hindi mo na ba mahal si Daddy? Mahal ko si Daddy. Pero mas mahal ko si Mami. O kaya naman, matutulog ako kasama sila ngayong gabi. HMM. Xiao at Zuan, kain na tayo ng agahan. Tama nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Ano yon? May interview ako ngayon. Pakialagaan mo muna ang mga bata. Kakakilala pa lang natin. Ipapaalaga mo na agad ang mga bata sa'kin. Hindi ka ba natatakot na baka kidnapper ako? Okay lang. Si Zuan ang magpoprotekta sa kuya niya. Good morning, President Jiang. Hindi nga, ilang araw pa lang akong wala. Ikakasal ka na agad? Kamusta naman ang babae? Ayos naman. Mabait siya kay Xiao at Zuan. President Jiang, si President Leo ng One How Group, iniimbitahan ka sa kanyang dinner party. Tatanggapin mo ba ang imbitasyon? Tatanggapin. Opo, sandali lang. Ayusin mo rin ako ng posisyon bilang gwardiya. Babalik ako para magtrabaho. Trabahong gwardiya. Hindi ka pa ba alis? Ah, sige. Hindi naman siguro. Paano mo naman? Kayang magpakasal sa isang lalaki na isang beses mo palang nakita, at saka hindi rin siya ganun kagwapo. Ano pa bang magagawa ko? Si Wang Yushen. Binyantan ako gamit ang anak ko. Wala akong choice kundi sumunod. Sobrang kasuklam-suklam si Wang Yushen. Kung makita ko siya, siguradong babusagin ko ang ulo niya. Ay, tama na. Wala nang kwenta pag-usapan pa. Teka nga pala, di ba dati mo akong pinakiusapan hanapan ka ng trabaho? Sa banquet ng One How Group, naghahanap sila ng mga waiter. 1,000 ang bayad. HMM. Ayos ah, may ganyang racket. Sandali lang ha. Magsasend lang ako ng message sa asawa ko. Papalitan ko siya sa pagbabantay sa bata. Ako ang magtatrabaho para sa pamilya. Dakiyang. Patay. Yung asawa ko. May importanteng lakad mamaya. Hindi siya makakabantay sa bata. Hindi ko na rin pala kaya. Ang tanga mo naman. Isama mo na lang ang mga bata. Sa ganung engranding banquet. Ano pang ikatatakot mo? May mga sindikato ba na nangunguhan ng bata?
Xiao Xiao, Zuan Zuan. Maglaro muna kayo dito. Mamaya sasanduan kayo ni Mami. Okay ba? Okay. Kuya, di ba sabi ni Mami dito lang tayo maglaro? Tanga, pinapalaro tayo ni Mami dito. Para hindi tayo kung saan-saan pumunta. At madukot ng mga sindikato. Pero natatakot ba tayo sa mga sindikato? Hindi. Pag may dumukot, sisipakan ko siya. Dumating na ang presidente ng Disney Group. Bilisin nyo, salubungin siya. Ako na. Ang presidente ng Disney Group. Siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Hindi ako makapaniwala, nandito siya. Tara na. Baka mapansin tayo. At hindi na tayo kailangang magpakahirap dito. Tara. Magandang araw, Mr. Jiang. Jiang Daqiang. Ay, Sheng, anong meron? Kilala mo ba ang presidente ng Disney Group? Hindi ko siya kilala. Kaso lang, medyo kamukha niya ang asawa ko, si Jiang Daqiang. Pero sa gilid lang naman, at hindi siya ganun kaguwapo. Akala ko pa naman, magkakaroon ako ng isang kaibigang asawa ng pinakamayamang tao sa mundo. Tapos akala ko, makikisandal na lang ako sa kanya, at magiging easy mode na ang buhay ko. Pero mukhang, nakatadhana akong maging ordinaryong manggagawa. Aya, hindi ko nagawang tulungan kang makakuha ng suporta. Kasalanan ko ito. Ako, bilang isang maliit na babae, humihingi ng paumanhin sa iyo. Nakakainis. Tama na, tara na tayo pataas. Kung hindi, mamaya, pagagalitan na naman tayo ng tagapamahala. Bilis. Kanina muntik na akong makilala, pero, bakit siya narito? Mr. Jiang. Kilala mo ba, yung waitress kanina? Hindi ko kilala. Klarong kilala niya. Bakit kailangang magpanggap ang CEO na hindi niya kilala? Talagang, ang hirap hulaan ng iniisip ng CEO. Wow, ganito pala ang banquet ng Marriott Group. Napakagarbo talaga. Kuya Lin, salamat ha. Kung wala ka, hindi ko malalaman na ganito pala ang mga party ng mayayaman. Ganito pala sila. Hehe, kaya naman ngayong gabi, kailangan mo akong pasalamatan ng maayos. Nanggigigil ka ha. Ay, hindi ba si Hua Sheng yun? Hindi ba't naghiwalay na kami? Bakit siya narito? Bilang isang waitress para habulin ako. Ang malas naman. Nakalimutan ko sigurong tumingin sa kalendaryo bago lumabas. Nagkataon pa na nakita ko ang dalawang cute na yon. Huashu, hindi ba anak yan ng stepmom mo? Lin Fuyang, hindi ba siya ang ex-boyfriend mo? Bakit? Nagkasama pa silang dalawa. Huwag na silang pansinin. Tayo na. Ate. Ikaw. Okay lang ako. Ate, bakit ka nagmamadaling umalis? Anong nangyari? Ako nga dapat ang magtanong sa'yo. Bakit ka? Nagtatrabaho dito bilang waitress. Kulang ka ba sa pera? Kung kulang ka sa pera, pwede mo naman akong lapitan. Tutulungan kita.
Talaga ba? Siyempre totoo. Ate naman kita, di ba? Nakikita kitang naglilingkod dito sa mga tao, nagdadala ng mga plato. Bilang kapatid mo, hindi ko talaga matiis. Huashu, ang bait mo talaga. Napakabuti ng puso mo. Kuya Fuyang. Nakakadiri. Huashu, kung talagang mabait ka. Eddie, bigay mo na lang ako ng 20,000. 10,000 rin pwede. Wala naman akong ganun kalaking pera. Wala. O sige, kalimutan na. Kung ano na lang ang meron ka, bigay mo. Hoy. Anong ginagawa mo? Hold up ba to? Anong hold up? Ikaw naman nagsabi na tutulungan mo ako. Oo, sinabi kong tutulungan kita. Pero bigla ka namang humihingi ng 10 o 20,000. Sino bang may ganyang pera? Yung 20,000 na yan. Yan ang panang tuition at panangkain ko nitong mga taon. Pati ang mga gastos ko. Ayon sa batas ng bansa. Bilang magulang, may obligasyon silang suportahan ako. Gastos sa pamumuhay at matrikula. Simula nang ikaw at ang mama mo lumipat sa bahay namin. Hindi na ako tumanggap ni isang pass-in. Tungkol naman sa kung sino ang may kaya. Kung hindi ako nagkakamali, Chanel ang bag mo, di ba? Daan-daang libo ang halaga niyan. Hindi kaya galing yan sa matrikula ko. Peke lang yan. SEALT. At tama nga pala ate, narinig ko. Dahil iniwan ka ni Kuya Fuyang. At pinili akong makasama. Dahil sa sama ng loob mo, nagpakasal ka sa iba. Bigla ka na lang nag-asawa. Oo nga, tama. Hindi lang basta nagpakasal si ate, pati pa sa isang pangit. Tingnan mo, ito ang picture ng asawa niya, si Jang Deqiang. Bakit? Mali ba ako? Talagang pangit ang asawa mo. Kung ayaw niyong maniwala, tingnan niyo ng maigi. Grabe naman itsura ng lalaking yan. Ang pangit talaga. Ganitong itsura. May babaeng papatol pa. Hindi lang basta pangit, kundi sobrang pangit. Tingnan niyo yung mukha niya. Mukha ba yan? Mas maganda pa puwet ko. Nagpakasal pa sa ganyang itsura. Ano bang nakita niya? Ano pa ba? Syempre pera. Para sa kanya. Wala namang ilaw pagkapatay ng ilaw. Huwag kayong lamabis. Ang sama talaga ng mga taong ito. Pinagtulungan nila si Mommy. Tara na, Xuanshan. Tulungan natin si Mommy. Daddy, tutulungan mo ba si Mommy? Hindi ba niya sinabi na siya si Huashu? Bakit tinawag siya ng lalaking iyon na Huasheng? Baka naman. Huasheng ang totoong pangalan niya. Tara na, kapatid. Kung ayaw ni Daddy pumunta, tayo na lang. Daddy, ang sama mo. Simula ngayon, hindi na kita kilala. Sino nagsabing hindi ako pupunta? Tara. Handa na. Handa na. Okay. Paano mo nagawang ganito? Kahit ayaw nakita, hindi mo dapat bastyusan ang sarili mo. Nagpakasal ka pa sa isang sobrang pangit. Lin Fuyang, kailan ka ba? Naging ganito ka ordinaryo pero kumpiyansa. O baka naman, mula pa noon, isa ka ng tipikal na lalaki. Ikaw, Kuya Fuyang, ate ko, nag-asawa siya ng sobrang pangit kaya masama ang loob niya. Kaya medyo matalas siya magsalita, pero huwag mo na siyang pagsabihan, please. Pero, huwag mo na lang sana siyang dibdibin. Alam ko naman, nag-asawa siya ng sobrang pangit, kaya masama ang loob niya. Pero hindi naman dapat, ibunto ng galit sa amin ni Kuya Heang. Sino nagsabing pangit ang daddy ko? Ito si Jang Deqiang. Hindi ba't sobrang pangit si Jang Deqiang? Kayo, sino kayo? Ako si Jang Xiaoxiao. Ito ang kapatid ko, si Jang Xuanshan. At siya naman, ang asawa ni Mommy, ang daddy ko. Siya si Jang Deqiang. Napakagaling ni Jang Deqiang. Huasheng, hindi mo ba sinabi na ang asawa mo dati, hindi ganito ang itsura? Hindi ko rin alam. Dati hindi naman siya ganito.
Sino ba ang nagsabi kanina na ang daddy ko ay isang pangit? Lumabas ka. Ako. Ako ang nagsabi. Eh ano ngayon? Kung ganoon, pakilakihin na ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Sino ba talaga ang pangit sa kanilang dalawa? Kailangan pa bang itanong yan? Siyempre si Jang Dakiang ang mas gwapo. Noong pinakita ng babae ang litrato, akala ko talaga na si Jang Dakiang ay pangit. Peke pala ang litrato. Malay mo, baka pati yung mga sinabi niya kanina, puro kasinungalingan din. Baka naman itong kapatid niya, ang sumingit, at agawin ng lalaki ng atin niya. Kasalanan mo to, maliit na cute. Shaw. Ayos ka lang ba? Masakit ba? Mommy, ayos lang ako, hindi ako nasasaktan. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Huwasyo, ang tapang mo na ngayon. Pati bata kaya mong saktan. Sanki, dapat lang na. Hello, ito ba ang 120? Mayroong nasugatan dito.